Good evening na, good evening na, good evening na mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang balita mga idol. Marami nang galit sa akin. Marami nang galit sa akin. No? Shout out dyan sa sa mga galit kay Sundalong Kanin, kay Triniling na sinasabi nila. Inis na sila. Pati sa mga pag-comment ko, lalo silang nainis. Ang nakikita na lang nila, wala na silang ibang masabi kundi ang nakikita na lang nila ang kagwapuhan ko. Ang kapintasan ko, matanda na raw ako. Kung saan na raw napunta ang isip ko. Yun na, ugali na talaga nila yun. May tatak na sila. Kaya sabi ko sa kanila, sumama na lang sila sa likod ng kanilang Diyos-Diyosan at ipagtanggol at sagutin kung ano man ang itatanong sa kanilang Diyos-Diyosan na yan. Dahil sa ipinasa ni Sundalong Kanin na itinuturing nilang ano to, NPA at Lugaw at ano to, Sundalong Kanin yan. Sundalong Kanin, pero hindi na makalabas sa ICC ang tatay nilang Karton. Asar na asar sila, no? Pero bago yan, ay medyo ano naman muna tayo. No, kasi ngayon ay January January 22, oh. Enero 22, so Tagalogin natin. Sa taong 20 at 26, no? Ang Ebanghelyo po ngayon ay mababasa po natin sa Marcos, no? 3 at mga talatang 6 hanggang 12, 7, no? Ito. Mga talata 7 hanggang 12, Marcos 3, ano? Sa aklat ng Marcos 3, mga talata 7 hanggang 12. No, talagang sa panahon ngayon, no, ordinary time, ay talagang nasa pangangaral si Jesus at pagpapagaling, no, sa napakaraming tao, no, sa Ebanghelyo na yan ay yun nga. Ang ingay ng motor. Ang ingay. Napakaraming tao sa tabi ng lawa, no, sa dami ng tao sa tabi ng lawa, no? Yun yung pinakabuod, no, ng Ebanghelyo, sa napakaraming tao na sumusunod kay Jesus sa tabi ng lawa, no? Kaya nagsabi siya sa kanyang mga alagad, nabigyan siya ng bangka, no, para hindi siya maipit ng maraming tao. Kaya medyo nandun siya ng aral at doon sa bangka, maaaring ganun, no, pangyayari. So, pero kasi sa dami na nang niyang napagaling, no, kaya may sumigaw no, na ikaw ang anak ng Diyos, no, si Kristo na. Kaya ang sinabi ni Kristo sa masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. No, na huwag ipagsabi. No, kaya ngayon wala na si Jesus, di ba? Ito ay Ebanghelyo na lang, karanasan, kasaysayan, na totoong nangaral si Jesus, nagpagaling, no? Di ba? No, kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga Espiritu Santo na lang kasi, no? Espiritu Santo na lang, mas hindi pinaniniwalaan, no? Kasi nga, sa pangangaral ni Jesus, ngayon maraming naniwala doon sa Ebanghelyo na ito, na dahil siya ay pinagaling, no? Sila ay pinagaling, kaya naniwala sila sa Diyos, no, na ikaw ay anak ng Diyos, sabi nila, kasi sila ay gumaling. No, yan, may mga ganyang pangyayari. At sa panahon natin ngayon, kasi nga, at nung panahon nila, no, panahon ni Jesus, nung siya ay nagsakatawang tao, talagang marami ring naniwala at marami ding hindi naniwala. Kasi nga, kaya siya ay pinako sa krus, no, di ba? Kaya nga ang nagsabi na siya ay purihin, no, sa palaspas, di ba? Purihin siya Jesus, no, di ba? Pinuri din siya, at yun din ang nagsabi na ipako siya sa krus, no? Kasi ginamit ng mga tao din si Pilato. Ginamit pala ni Pilato ang mga tao, no? Sino ang ipapako natin sa krus, no? Parang pinapili si Barabas ba o si Jesus, di ba? No, kaya wala na si Jesus, nagtagumpay sila nung panahon na yun, nagtagumpay sila na ipako nila sa krus si Jesus. At si Barabas nga ang kanilang pinalaya na totoong magnanakaw,
Pero hindi totoong nagtagumpay sila. Kasi si Jesus naman talaga ay Diyos at muling nabuhay. At yun nga, nasa langit na, pero naihabilin niya na ang kanyang pamamahala, ang kanyang pagtatag ng isang simbahan kay Pedro. Diba? Paulit-ulit lang natin sasabihin yan kasi yan ang katotohanan niya ng kasaysayan na itinatag niya ang kanyang simbahan sa katauhan ni San Pedro at sa katauhan din ng ating Santo Papa sa panahon natin ngayon. Yan ay may tala. Ilang ulit ko nang nasabi yan sa video natin, no? Na 270 kung hindi ako magkakamali mula kay Pedro na iniwanan niya ng kanyang pamamahala hanggang sa kapanahonan natin ngayon sa ating Santo Papa ay nasa 270 na. Kaya yan ay may tala, yan ay kasaysayan, yan ay nangyari at hanggang sa panahon natin ngayon ito na. Nagkakagulo na ang mga tao sa dami ng mga tao, no? Siguro sa lawak dito, sa lawak din siguro, no, ng ating bansa ay maraming mga hindi rin sumasampalataya sa Espiritu Santo, no, sa simbahan na itinatag ni Kristo. Kaya ang sabi na lamang nila kapag napapansin sila, bakit daw nangingialam ang simbahan, no? Church in state nga kasi, no? Pero ang katotohanan, pwede mo bang ipaghiwalay ang simbahan kapag hindi pa natin naiintindihan, bago lang hihiwalay ang espiritu natin sa ating katawan kapag nagunat na ating mga paa, pagpatay na tayo. Diba? Naiintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Pilit na huwag makialam ang simbahan. Ako bilang simbahan kasi ako yung simbahan. Tao ang simbahan. Kaya nga, ang pagkatatag niya kay San Pedro, ang kanyang pamamahala, tao ang simbahan, hindi yung building. Makakasigaw ba yung building? Ayaw ko ng leader na yan, kurap yan, magnanakaw yan. Makakasigaw ba ng ganun ang building? At isa pa, ito pa ang malinaw. Bukod pa, ang aming bibilihan, mura ba, mas mababa ba ang aming bibilihan? At hindi ba kami kasama sa tax? Kaya nyo sinasabing hindi kami dapat nangingialam. At saka bumubuto naman kami. Pumipili kami ng tamang kandidato. Kaya lang nadadaya. Pumipili kami ng tamang kandidato. Pero yun nga, nagsasabuatan sila para talunin ang tamang leader. O diba? Nag-unity team kayo ng 22 election, nag-unity team para talunin ang tulad ng puso ni Jesus, tulad ng may pusong simbahan. Ngayon kayo nag-away-away, ang sino naiipit? No? Sino naiipit? Pero lumalaban pa rin yan. Diretso lang. Tuloy lang. Akala nila nagtagumpay na sila noong 22 election kasi nga talo. Talo ang tamang kandidato. Talo, nagtagumpay sila. Ano ngayon? Ilang taon pa lang. Nag-rally na. May pangag tayo na presidente. Yan ang rally nila. Tano nyo? Ang ibuto ninyo ay nag-unity pangani kayo. Nag-agawan lang kayo sa kamangyarihan ngayon at nag-aagawan kayo sa yaman ng bansa. Yan ang totoo. Diba? Sana sa ebanghelyo na ito, kung basahin, intindihin, no? Bakit kaya yun yung pangyayari, no? Sa dami ng tao, marami namang naniwala kay Jesus. Sana maniwala na rin kayo sa panahon natin ngayon na talagang yung mga makukulong na yan ay totoong nagnakaw yan. Makulong na dapat na makulong. Ang lahat ng magnanakaw, ang lahat ng pumapatay. At sa 2028, ilaklok natin ang tama. Yun ang tunay na mapangpagaling sa mga may sakit. May sakit. No, di ba? May sakit. Dapat gumaling na kayo. Dapat gumaling na kayong mga may sakit. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bukas ulit tayo magkita.
sa lugar na ito at sa lugar ninyo dyan. Bye-bye!